Ngayong araw nga ay magiging busy ako. Kaya naman umaga pa lang ay gumayak na kagad ako para makaalis ng bahay. Pupuntahan ko kasi yung pwesto na gagawing opisina at maraming ipapagawa. Kaya lang sa di inaasahang pagkakataon ay natuluyan nang nasira yung aking bike. Bali palitin na nga yung plato kasi bungi-bungi na siya. Bukod doon ay pinapalitan ko na rin ng kadena pati ng pedal kasi sobrang tagal niya na. Kaya naman iniwan ko na muna nga sa kremo at umalis na muna ako at naglakad na lang. 10 AM nga kasi yung usapan sa mga gagawa na pupunta din sa office, kaya naman umalis na ako kaagad at hindi ko na hinintay na matapos magawa yung bike. At eto nga pala ang munting plaza namin sa Bulacan, Bulacan. Pagdating ko nga sa office ay mga ilang minuto lang at nandito na rin sila. Bali magkakabit pa nga pala sila ng aircon at dahil nga sa sobrang init ng paglalakad ko ay iniwan ko na nga muna sila para bumili ng maiinom. Bali bumili na nga lang muna ako ng RC para pamawid uhaw. At nandito nga ako sa Bagong Bayan, Bulacan, Bulacan. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam, ang office po na gagawin ay outsourcing. Kaya naman kung may experience po kayo sa call center ay pwede kayo mag-apply sa amin at ito yung FB page ng Scale Up Philippines. Maaari din po kayo mag-message o kaya naman ay mag-email sa recruitment@scaleupphilippines.com. At located nga lang po pala kami dito sa may Bagong Bayan, Bulacan, Bulacan. Kaya naman ng tanghalian na ay inaya ko na ang iba pang mga gumagawa na kumain na nga muna kami. At dito ko na nga rin sila dinala sa Chow Master dahil sobrang affordable talaga at masarap ang pagkain nila dito. Sabaw pa nga lang ay mapapakanin ka na talaga. At ang in-order ko nga ay Shanghai Chow Fan, which is 60 pesos lang at tatlong Shanghai na. Tapos napakarami pa talaga ng serving ng chow pan. Kaya naman kung mapapanood mo to ng madaling araw, ay nako siguradong gugutumin ka talaga dito. Usually kapag kumakain ako sa mga ganito ay nakakapag-extra rice ako. Pero sa kanila ay hindi dahil madami na ang serving nila. Kaya naman mga ilang oras pagkatapos namin kumain ay bumalik na kagad kami sa pwesto para ituloy ang mga ginagawa. Pero ako ay umalis muna sandali para balikan na nga yung bike na aking pinagawa. Ito lang din kasi ang source of transportation ko para naman nang sa ganon ay makatipid ako sa pamasahe. Gamit ko na kasi ang bike na to mula pa noong 2020. Kaya naman para makuha ko na talaga ay nagbayad na nga ako dito sa counter nila. Inabot nga ng 780 pesos lahat ng binayaran ko kasama na yung labor, pagpalit ng pedal, pagpalit ng plato, pati ng kadena. Pero kahit nga ganon ay hindi naman ako nang hinayang gumastos dahil ako din naman ang gagamit at siguradong pang matagalan. Heto nga't ginamit ko na at sobrang smooth na talaga ng takbo na hindi ko na kailangan bumaba sa tulay kapag paakyat. Pagbalik ko nga sa pwesto ay tapos nang gumawa ang mga nag-i-install ng aircon. Kaya naman pagkatapos nila ay kami naman ni Tito Mande ang gumagawa para maunti-unti na ang pagkabit ng mga upuan. Dahil nga hindi sukat ang ibang tornilyo ay agad-agad nga akong bumaba para pumunta dito sa hardware. Ang convenient lang kasi nitong pwesto namin dahil malapit sa lahat. Sa ibaba nga lang din pala ito ng opisina kaya naman hindi na hassle para bibili ng mga kailangan. At shoutout nga pala dito kala ate ng staff ng hardware. At dito nga ay nahihiya pa si Moy na sumama sa video pero pinilit ko at birthday nga daw niya kinabukasan kaya naman advance happy birthday. Pati nga itong si Ate Roan, shoutout sa'yo na nahihiya pa rin. Kaya naman umalis na nga ako bago pa sila lahat tuluyang mahiya. So yun lang muna sa ngayon. Thank you for watching.